Tito Plancher. So, ngayon ipapakita ko po sa inyo ang tinatawag natin hydroponics na vegetable. Tatanim po tayo niyan kasi medyo mahal na ang gulay ngayon. So, mag-isip tayo kung anong pwede na kukuha na lang tayo sa garden. So, ito po ay ang tinatawag na hydroponics starter kit. Nabibili ko sa Shopee, sa 525 po yun. Kompleto na po yan. May manual, may styro cups, may tinatawag na super blend A, super blend B na hinahalo sa tubig. Meron din instruction kung gaano kadami ang ating gagamitin bawat litro ng tubig. So, meron tayong measuring cup. Ang ano nito ay 5 ml ng A and B sa 1 liter ng tubig. So, kung ganito kalaki yung inyong styro, kaya na pong tumansya kung ilang litro na gamitin. Pero, meron pong level yan ng tubig. So, dito po. Kung gaano karami tubig para umabot ng roots natin. And meron sa yung coco peat. Dito na. Nasa loob na yung coco peat na yan. Meron din tayong vermicast. Tapos, meron silang free na mga seedlings po. Mga celery, mga pechay. Ito po. And then, nag-addition pa ako na iba pa. Mga sili, kamatis. And then, pero ito pong, ay, pati pala ito, kasama pala ito. Itong plating na. Explain ko sa inyo kung anong muna first step na gagawin. Itong starter kit na ito, magagamit po natin ito after 14 to 15 days. Pagka nagkaroon na ng seedlings dito sa tray na gagamitin natin. So, tatalim muna natin ito, ingatan nyo. Tapos, kung kayo po yung walang ganito, meron naman tayong mga ganito. Ipapakita sa inyo later kung paano natin magagamit ito. So, ito po yung bote ng soft drink, bote ng toyo, bote ng suka. Bubutasin na lang natin ito. So, magagamit natin ito after 15 days. So, kung may mga bote-bote kayo dyan, itabi nyo na. Yung itatapon, papaglabangan nyo yan. Tapos, kung bitin kayo dito sa mga meron tayong alternative na block. Be sure na hindi siya mababasa ng maraming tubig. Kaya kailangan natin gumamit nito. Yung spray. Diba? By the way, ito nga pala yung aking papaya seedling. Papaya yan, papaya. Thailand papaya po yan, sweet papaya. Meron akong tinanim sa garden namin, 4 na ganyan. Ngayon po, maghahalo po tayo ng, gagawa tayo ng seedlings dito sa tray na ito. Meron akong rice hull, dry. Meron akong long soy. 2 long soy. At yung lumang palanggay na paghaluan natin. Ngayon, gagamit tayo ng coco peat at saka konting vermicast. Ito, medyo mahalan mo itong vermicast kapag bumili tayo sa garden ko lang. Kaya haluan ko ng loam salt saka ito para dumami. So, gawin po natin pag-milisa tayo. Mga ka-plancher. Loam soil. Rice hull, kalahati muna. Loam soil ulit. Tapos, vermicast. Kalahati lang muna. Magagamit pa ito sa iba pang mga natin. Seeds pa.
Haluin ko muna. So, gumamit ko ng lumang palanggana. Yung pareho yung ginagamit sa garden. Actually, gusto ko lagyan ng kaumanyor to eh. Kaya lang hindi muna kasi nga hindi naman tayo bearing yung fruits. Kasi mga gulay po yan. Natin na ito. Ang rice oil kasi tumutulong na ito para maging moist yung ating mixture ng soy. At the same time, iniiwasan yung tinigas yung lupa. Well, wala naman itong garden soil, kaya hindi naman ito titigas. Sige na konting kokopit. Well, kung makapansin nyo, ba't ako dito gumagawa sa tub ng bahay, hindi sa garden kasi umulan po, malakas ang ulan kanina. Soon, kung tayo sa garden gagawa. Ito muna ha. Lagayin muna yung 3/4. Actually, yung pagtatanim, maganda po ito sa mga nakakaedad ng mga tao dahil nakaka-divert po tayo ng stress, magiging masaya po tayo kapag nakakabuhay po tayo ng halaman. Ako po talaga yung milit talaga magtanim. Isa pa. Yung kokopito pala magagamit natin yan later on dun sa paglalagay dito sa styro cup. Pangalawa, lagyan natin ito. Lagyan natin muna ito. So itong tray na ito, tatlo to kasama na sa package yan. Yung nabibili din na tray sa, sa Shopee rin, kung gusto nyo dagdagan. Kasi ako marami na akong ganito eh. Ito yung gamitin ko. Ito pala yung pagka natapos kayo dito, pagka nalagyan natin ng buto to,
Huwag yung idadirect sa araw kung maaari sa lilim for 14 days. Okay. Tingnan natin yung tatlo niyan. Tago na natin to. Tapos, ang magandang unahin, yung mga vegetables na kinakain ninyo at nakapanginabangan nyo. Okay yung muna gagawa ng maraming hindi nyo naman nakakain. So, ito marami ako nito. Ito, kangkong. Mustasa. Oh, pechay. Pechay. May sibuyas ako. Sibuyas, pechay, celery, kinchay, baby tomato, onion. By the way, gumawa pala ang anak ko ng ganito. Sibuyas pa yung pinakaulit na. Later, transfer namin sa lupa yan. So, unahin kaya natin yung pechay muna. Ito yung napakadami. Siguro magigit 100, 300 yata akong pechay na ito. So, kaya nalagyan. So, ang paglalagay dito, 1 to 2 lang, 1 seed per butas po. Sa ibabaw lang, pag yung ibabaw, pwedeng dalawa. So, para pag hindi nabuhay yung isa, may isa. Pag nagawa ko po, dalawa. Tatandaan nyo lang, pechay yung nauna. O kaya pag meron kayong masking tape, lagyan nyo ng penta pen, pechay ito. Ito halos meron na lahat. Tigalawa, isang tatlo. Ayun, ang dami pa natira. Hindi na natin pechay. Sunod, basil pala ako, red onion, kinchay, cherry tomato, kangkong, onion leaves, ito sili. Ito tayo ng celery. Okay? Tapos itong isa, meron tayong celery. Natin muna yung measuring cup. Yung isa. Dahil sa measuring cup natin. Sayang. Okay. Kamayin natin ha. Natin lang na napakaliit. Napakaliit ako to.
Siguro 2 to 3 to seeds. May pechay, celery. Ano lang naman ito? 22 pesos, 25 pesos per pack. Kaysa bibite sa palengke ng naku, nakapangamahal ng gulay. Siguro naman ng bawat butas nasa 3-4 eh. Pero hindi mo madali dahil sayang yung buto. After 14 days, tignan natin ang soap natin. So, pechay, and celery. Lagay tayo ng ganda yung ano yun. Basil, kangkong. Subukan natin yung sweet tomato. Cherry tomato. Okay? Cherry tomato. Tama-tama siguro sa 30 pieces yata ito. Itong mga ganito, may mga picture na yan, dikit nyo sa tray para hindi nyo makalimutan kung anong butong ginamit nyo. Dito, 1 or 2 seeds lang dapat kasi konti lang itong buto natin. Lagyan natin ng pechay. Sa hangin, no? Mga ka-planters. So, ito na ako. Ito muna. May pechay, may celery, cherry tomato, tsaka konting pechay. Ayun. Mas ibabaw lang ng seeds niyan. Hindi natin kailangan buhusan ng tubig niya yan. So, meron tayong pang spray. Be sure na palaging basa yan kapag nilagyan natin sa gilid. So, i-spray muna natin ha. Bisi-bisi tayo niyan everyday. Kung maaari, umaga at saka hapon. Be sure na hindi siya natutuyo. Okay, mga ka-planters. Yan muna ang step po natin, step 1. Kailangan natin magpapunlan ng mga vegetables. Then, gagawa pa ako ng iba. Gagamitin ko ang tray na ito. Okay? So, later papakita ko sa inyo ang aking mga natapos. Okay, mga ka-planters? 14 days. After 14 days, nakikita natin ang resulta na ito. Okay? Plant share. Salamat!